tayo pumunta sa pinaka-video ng vlog na ito, gusto ko muna kayong i-congratulate at i-appreciate lahat. Dahil lumalaban pa rin kayo hanggang ngayon, amid sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa COVID-19. Nandyan pa rin kayo, fighting, lumalaban para sa nalalapit na board exam for psychometricians. Magiging RPM ako sa 2020 in Jesus' name. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga personal and effective tips na ginamit ko sa pagre-review ko for the psychometrician board exam last 2019. So, very blessed and grateful din sa results dahil I'm 1 point away from getting the top 10 spot. Though sayang yun, nagpapasalamat pa rin ako kasi syempre, pumasa tayo and siguro way din yun ni Lord para sabihin sa akin na mas pag-igihin ko pa or mas pagbutihin ko pa sa field na ito. Ngayon guys, dadako na tayo sa mga tips. So I hope itong mga tips na i-share ko sa inyo ay makatulong. Baka yung mga struggles na i-share ko sa inyo ay nararanasan nyo din ngayon or baka maranasan nyo siya in the future. So take me as your support system sa buong journey nyo sa psychometrician board exam. So for my tip number 1, discover your reading and studying techniques. Ito yung nagtawid talaga sa akin sa buong pagre-review ko. Kasi, in my experience po, I started reviewing my favorite subject, which is TUPER. First step for tip number 1 is to start with your weakest subject. Alam nyo naman kung saan kayo mahina sa 4 na subject na iti-take natin for the BLEP for psychometrician. I spent the whole month after my graduation to review TUPER. Actually, to read TUPER. Nung ina-assess ko yung sarili ko, sabi ko, shocks, bakit pag binabalikan ko yung topics na review ko, yung isang theory, kumbaga, parang nawawala siya, parang hindi ko siya nabasa, pero nabasa ko naman yon. Naintindihan niyo ba? Parang, ganon. Nung time na yon, frustrated na ako kasi sabi ko, nag-spend na ako ng whole month, pero parang bakit hindi pa rin ako umuusad? Nagbabasa naman ako. Frustrated talaga ako nung time na yon. Ang ginawa ko, dumiretso ako sa ABPSych. I spent a whole week in ABPSych. Tapos, nung whole week na yon, inassess ko rin yung sarili ko. Sabi ko, shucks, hindi ko pa rin talaga siya parang hindi ko pa rin talaga siya ma-digest. Reader's Digest. Yeah. Wala akong Reader's Digest. Yeah. Hindi ko siya ma-digest yung mga binabasa ko. Tapos simula no, nag-search ako online ng mga reading techniques and studying techniques. Marami akong nakitang mga reference and reliable sources. Pero, inassess ko ang sarili ko, alin kaya ang mag-work sa akin? One thing na nag-work sa akin is yung pagbabasa ng isang paragraph dun sa certain chapter. Tapos, after mong basahin yon, magno-note-taking ako or i-explain ko sa sarili ko kung anong natutunan ko dun sa isang paragraph na yon. So, medyo mahabang proseso siya guys and medyo iba yung pagkaka-apply ko sa 4 na subjects na yon. And itatakal ko na lang siya sa isa ko pang video kasi masyadong hahaba yung video na ito. Isa pang expectation guys, na kapag nag-start ka sa favorite subject mo or dun sa subject na pinaka-naiintindihan mo, mamomotivate ka sa susunod pang mga subjects or sa pagbabasa. Well, yung assumption na yon hindi talaga siya nag-work for me. Mas nag-work for me yung na-challenge ko yung sarili ko na basahin or matutunan yung mga hindi ko pa alam. Kasi, di ba guys, hati-hati naman yung score sa board exam. So, kailangan talaga may balance ka sa 4 na subject na yon, lalong-lalo na sa psychological assessment. Yung psychological assessment, yan yung pinakamalaking percentage sa score natin sa board exam. Kaya, kung weakest ka doon sa subject na yon, I recommend na doon ka mag-start. So, yan, going to my step number 2. Yung step number 2 ko naman, guys, ito ay may kinalaman sa mga libro natin. Napagtanto ko rin na sobrang halaga na gusto mo talaga yung binabasa mo. Or, nagkakasundo kayo nung libro mo. At this point, i-share ko sa inyo yung mga libro na nag-work talaga sa akin. And kung paano ko na-overcome yung weakness ko sa psychological assessment. Sa pag-a-assess lang ng libro na una kong ginamit at
pagpapalit dun sa libro na sobrang mahal ko na ngayon. Sobrang nagpaintindi sa akin ng mga concepts ng psychological assessment. Nung undergrad po kasi ako, ito yung libro na ginagamit namin. This is Psychological Assessment and Theory by Kaplan and Sakuzo. Comments on this book, hindi siya masyadong detailed for me. Kumbaga, hindi niya na-explain ng ayos yung mga concepts, yung mga chapters. Hindi siya ganun ka-coherent. Kaya siguro din, nahirapan akong intindihin talaga or ipag-connect-connect yung dots ng psychological assessment kasi nga, in my opinion, masyadong basic ang wording sa book na ito. Kunyari, explain niya yung residual. Sabi niya, ang residual daw, this one. Yan, ito. Sabi niya, ang residual daw, the difference between the observed and predicted score is called the residual. So, yung sunod na sentence sa kanya, the best fitting line keeps residuals to a minimum. So, parang dun pa lang sa dalawang sentence na yon, hindi niya masyadong na-expound kung ano ba talaga yung residual. Tsaka pag ganun. Yun lang naman ang opinion ko sa book na yon. And I'm so grateful and blessed sa aking kaibigan na nag-introduce sa akin sa isang libro ng PsychAs. Sobrang nakatulong talaga. Sorry guys, nagpa-book copy na talaga ako kasi medyo nagahol talaga ako sa oras dito sa PsychAs. Pero if may oras pa kayo ngayon, March pa lang, kung makakakita kayo ng original copy of the book, I highly recommend this one. Yan, kay Cohen po ito. Psychological Testing and Assessment. Napakaganda ng librong ito. Dito ko talaga naisalba ang buhay ko sa psychological assessment. Yan, nag-review center kasi ako, guys. Sa review center namin, syempre, meron dong mga pre-test. Tapos, may mga questionnaire kang sasagutan kapag dun sa mga sessions. Parang ang dami ko pang hindi napapasadahan pagdating sa PsychAs and UpPsych. Kaya ano ko talaga sila na weak subject ko. Yon, nung sinimulan ko itong basahin, kasi nga, sobrang naging excited ako na ang problema ko pala talaga sa psychological assessment ay libro. Nung na-discover ko talaga to, appreciate ko talaga ang librong ito. Kasi ang dami niyang examples, hindi talaga tayo titipirin ng librong ito. Yan! Kung gusto mong maintindihan ang mga reliability at validity, go for this one. Yan. So, that's for my PsychAs na reference books. Yes, nag-cover to cover ako sa lahat. Pero pagdating po sa TUPER at Industrial Psychology, medyo na-compromise yung oras ko. May mga chapters na talagang pinasadahan lang ako sa IO at saka TUPER. Pero, nevertheless naman, natapos ko naman yung books ng 80%. Napakahalaga talaga sa board exam natin na magbasa at magbasa. Kailangan mong mahalin ang pagbabasa. Yung UpPsych naman, wala akong pinaka-hard copy ng ginamit kong libro. Pero yung ginamit kong libro is this one. Yan. Insert picture. Prinint ko po yung mga chapters niya. Kasi, nag-work talaga yung utak ko kapag hard copy or physical copy yung nasa akin. Isa pang libro na ginamit ko na in-order ko 1 month before the board exam. Kasi nga, sobrang thrilled ako sa UpPsych eh. Nangangalib ako dito. Ganun! Pero, guys, yun yung pinakamataas kong scores, board exam. Huwag kayo, ganyan. Yun! Sa kakabahan ko sa UpPsych, bumili ako ng DSM-5 sa Lazada. So, ngayon, kung bibili kayong DSM-5, bumili na talaga kayong DSM-5. May supplier sa Lazada. Ito siya. Hindi ko ito na cover to cover, pero nakatulong talaga siya. Kung nagkakram ka na sa UpPsych, at huwag kang magkakram ha. Kasi marami kang oras. Isipin mo na lang na ang pagre-review mo ay once in a lifetime lang talaga. Kaya itodo mo yan. Huwag mong iisipin na mag-retake ka, isipin mo magiging RPM ka sa taon na. Yarn! Ganun! Para sa TUPER na libro ko, and this is sobrang highly recommended. Ay, wait lang guys. Dun sa UpPsych na libro ko, highly recommended ko siya sa inyo guys. Kasi, halos, or karamihan sa lumabas talaga ng board exam namin, ay na-explain ng librong ito. Kumbaga, kung gusto nyo ng foundation sa UpPsych,
I would really recommend this book. Yan. So, sa TUPER naman tayo. Ang TUPER na ginamit kong reference book ay ito. Ito ay Theories of Personality ni Fight and Roberts. Ito din, sobrang favorite ko to. Hindi nila tinipid yung pag-i-explain. Malinaw ang pagkaka-explain. Yan. Ganyan lang siya. And, ang alam ko, maraming undergrads na ito ang gamit. Kasi nga, magaling siya eh. Maganda yung kanyang, details, maganda yung kanyang content, maganda yung body ng theory, may biography, which hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ng biography. Pero, doon na po yung isa kong video. Doon po natin i-dissect kung ano bang nakatulong sa akin at hindi nakatulong sa akin sa pagre-review ng 4 na subjects. Though may ibang theories na wala dito na kailangan mo pa rin aralin sa ibang reference, most of the theories na nandito ay naging kasama naman siya sa board exam. Yan. Lalo na yung 3 nating popshies, si Freud, si Adler, si Jung. Yung mga psychodynamic, humanistic, pagtuunan natin ang pansin sila. Sa TUPER guys, yung psikolohiya yung Pilipino ko, kanino ba yon? Ito sila. Yan. Ito yung references ko for psikolohiyang Pilipino. And, sila lang naman, parang sila naman talaga yung kailangan nating basahin when it comes to psikolohiyang Pilipino. Sa IO naman, ito guys. Ito ang libro ko, kay Aamod. Kay Aamod. Aamod. Nung binabasa ko yung librong to, kasi sabi nila IO daw yung pinakamadali. May iba nagsasabi na IO ang madali. Kasi makaka-relate talaga tayo. And magagamit talaga natin yung mga nandito kay Amod sa future endeavors pa natin, lalo na pag nag-work tayo. Yon, ang mahalaga naman talaga guys, yun pa yung isa kong realizations. Ang mahalaga talaga sa pagre-review, connect mo talaga siya sa sarili mo. Paano ko ba magagamit itong mga rene-review ko sa future ko at ng mga taong kailangan ko pang i-serve or tulungan dahil sa field ng psychology. So, kung yun ang iniisip mo, that will keep you motivated sa pagre-review. Make sure nyo lang po na kung inaaral nyo ay mga PowerPoint, ay hindi kayo titipirin sa explanation. Mahirap kasi na pag nag-aral tayo ay hanggang meaning lang. Kunwari, may word, tapos ano yung meaning ng word. Mahirap yung ganon. Kapag kasi, advantage kasi ng pagbabasa mo ng libro, lalo na kung cover to cover ang gagawin mo, kapag connect mo sila lahat. Minsan nga mo, pag-connect mo yung isang subject sa isang subject, may i-apply mo yan. Lalong-lalo na, tip ko sa inyo sa PsychAs, huwag nyo siyang i-view as sobrang objective na subject. I-view nyo siya kung paano nyo marerelate, lalong-lalo ng ethics sa practice of our profession, ang pagiging psychometrician. And tumingin na rin kayo sa pagiging psychologist. Engage all your senses kapag nagre-review. Naniniwala talaga ako sa theory na ito. For example, nagre-review ka ng TUPER. Tapos, habang nagre-review ka, kumain ka ng bubble gum with a certain flavor. Na-engage mo yung sense of taste mo. Tapos, na-engage mo rin yung mata mo dun sa binabasa mo. Tapos, i-read aloud mo pa. Ulit-ulitin mo, read aloud. Tapos, i-touch mo yung book or magka-hand signals ka. Kunwari, kay Jung, personality types niya. Extrovert, introvert. Tapos may 4. Mga ganong actions, mga gestures. So, i-engage mo lahat ng senses mo. Tapos yun nga, going back to the bubble gum. Sa board exam mismo, kainin mo yung bubble gum na yun habang nagsasagot ka ng TUPER. Ingat lang sa pagkain. Let's go to tip number 2. Turn off distractions. I-X mo muna lahat ng distractions mo. Phone, food, mga gala, yan, mga night out, hangouts, as much as possible, iwas ka muna doon. Sabi ko nga kanina guys, di ba? I-treat mo tong pagre-review mo sa board exam as once in a lifetime mo lang. Kaya give it your all. Magsakripisyo ka muna. After naman ilang months, makukuha mo na yung RPM mo, yung PIN, and yung ID. Oh, RPM ka na girl, RPM ka na mouse, RPM ka na pop sheet. Napakasarap sa pakaramdam nun guys. Lalong-lalo na kapag pinaghirapan mo talaga and pinagdasal mo talaga yung pagiging RPM at pagtitake ng board exam. Kaya,
yung mindset mo, positive lang tayo. Magiging RPM ako this year. Going back, kapag nahawakan ko ang phone ko, lagi akong nasa videos ng YouTube. At tuloy-tuloy na yon hanggat hindi na ako nakaaral. So, yun yung isang struggle ko habang nagre-review ako, lalong-lalo na nung first few months. Kasi syempre, graduate ako, parang gusto ko naman munang i-treat ang sarili ko. Actually, trinit ko talaga sarili ko. Magwa 1 month akong parang hindi nagseryoso sa review. Ang dami-dami ko nang pinapanood. Tapos, mamaya, magigilty ako dahil sabi ko, shucks, sayang yung isang araw. Nung huli guys, sinabi ko talaga na sana pala, hindi ko muna ginawa yon. Sana nag-focus muna ako sa pagre-review ko talaga. Pero, it depends naman. Individual differences din naman ang iiral doon. Pero yon, for my advice, focus ka muna talaga sa review. As much as possible, huwag mo sayangin yung oras mo. Ang ginawa ko, bumili po talaga ako ng aking alarm clock. Kasi yung phone ko, unang-unang gamit ko sa phone ko, tinitingnan ko yung oras. Kasi wala po kaming wall clock sa bahay. Kaya bumili ako ng ganito, alarm clock siya. And dito na rin yung ginagamit ko na timer. Kapag magbe-break time ako, nag-set po ako ng study schedule for myself. Mamaya discuss natin sa sunod. So yun, sobrang nakatulong nito. Tapos, food. Siyempre, napaka-comforting niya habang nagre-review. And napapataba niya tayo. It shows naman. Na-realize ko na pagkain ko ng food na lang talaga yung aking pinagtutuunan ng pansin. Kasi yung mga food na kinakain ko, mga trigger foods pa yan. Yung utak ko, sa pagmuya ko na lang talaga. Ang iniisip niya, ano kaya sunod kong kakainin? Kaya umiwas muna ako sa pagkain ng marami habang nag-aaral. Kumakain ako, pero yung mga healthy foods, yung mga foods to boost the brain, mga nuts, at saka tubig. Sobrang daming tubig. Iwas alcohol din tayo. Yun nga guys, sakripisyo muna tayo. Iwas alcohol muna, iwas gimmick muna with friends. Though you can treat yourself, pero alam mo kung ano ang limitations sa inyong sarili. Tandaan, magiging RPM ka by 2020 if pinaghirapan at pinagdasal. For my tip number 3, schedule and be sure to strictly follow your schedule. Yun guys, ang schedule ko kasi, since naghabol nga ako, nagawa pa ako ng mga calendar sa aking sarili. Yung each chapter, ginawa ko per day yon. Pero, naging behind ako sa aking schedule kasi nga gawa ng mga distractions. Ang ginawa kong study schedule ay from 8 to 12. May break ako in between na 25 minutes. Tapos, from 8 to 12, dire-diretsong aral lang yon. Kung nahihirapan kayo guys sa ganung schedule, ito muna. Alam niyo yung Pomodoro technique, na-discover ko din yon habang nagsa-search ako ng mga bagay-bagay. Yung Pomodoro technique, 25 minutes ka mag-aaral. Tapos, I think 5 minutes yung break mo. Tapos, 25 minutes ka ulit mag-aaral. Effective siya sa akin nung una. Parang nakukulangan ako or nabibitinan ako sa 25 minutes. So, ginawa ko, 1 hour ako nag-aaral, hanggang sa masanay na ako na buong 5 hours nung morning, nag-aaral ako. Tapos, ang sunod ko na lang break ay yung lunch break. Yung 1 hour na lunch break. Tapos, after nung 1 hour na lunch break, 1 to 5 or 1 to 6, nag-aaral ulit ako. Pero may breaks yun in between na mga 10 minutes. Ganyan lang. Kailangan talaga strict na. Tsaka doon nape-pressure na ako kasi palapit na ng palapit ang board exam. I-strive pa rin natin na ma-workout yung best para sa pagre-review natin. Makakabalik na ako sa pag-aaral. Mga 8 p.m. Tapos, makakatulog ako ay mga 12 midnight na. And yun yung isa ko pang tip sa inyo. Huwag niyong sanayan ang sarili niyo na nagpupuyat habang nagre-review. Napaka-tempting. Matetempt talaga kayo na, ay, kaya pa ng utak ko, kaya pa ng body ko na aralin to hanggang 12, hanggang 1 ng madaling araw. Wag na wag po. Kasi yung epekto nun ay magmamanifest sa mismong night before the board exam, which happened to me. Wala po akong naging tulog dun sa night before the board exam. And, nung time na yon hindi po talaga, kumbaga, alam ko na parang naging confident na ako na naaral ko na yung mga maaaral ko and alam ko na nandyan si Lord para may ay tulungang magkakaibigan or lahat na magte-take. Yung story ko po kasi nun,
9 p.m. ako humiga and nagbalak talagang matulog. Eh, di ba sabi ko sa inyo, sana yung katawan ko na 12 midnight ako natutulog pag nagre-review. Umabot ako ng 2 a.m. 2 a.m. tinawagan ko ang aking parents kasi nasa Manila na po kami noon magkakaibigan eh. Tinawagan ko ang aking mommy. Tapos, umiyak talaga ako. And feeling ko po guys talaga, nakatulong talaga ang pag-iyak. Kasi syempre, nawala yung frustration, ilabas mo yung stress. Pero, nakakatakot pa rin yung fact na ikaw ay walang tulog hanggang sa mag 3 a.m. na, mag 4 a.m. na. Eh, ang call time namin noon 5 a.m. Tapos pupunta na kami sa school. Dapat 6 a.m. na sa school na kami. So, imagine yun guys, sobrang, ngayon, napipil ko pa rin yung frustration na yun. Sobrang, hindi ko ina-expect na ganun yung mangyayari sa akin. Kaya sobrang halaga na i-train nyo ang sarili nyo na matulog ng maaga, lalong-lalo na ngayon. Ngayon nagre-review kayo. So, that's for my tip number 3 and 4. And now, we are finally on our final tip. Ito ang pinaka-importanting tip para sa akin. And that is, syempre, prayer and faith in God. Nag-novena to St. Jude. Nag-novena po ako to Our Lady of Perpetual Health. Nag-visit kami sa iba't ibang mga church dito sa Batangas. Araw-araw talaga, sinisikap ko na makapunta sa church, sa simbahan, at magdadasal ko talaga ako doon. Yun yung mga naging practices of faith ko nung nagre-review ako. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na ganun din yung gawin nyo, pero ang pinakamahalaga ko lang talagang sasabihin sa inyo para sa tip na ito ay ipagpaubaya mo po talaga lahat kay Lord. Hindi po tayo niya pababayaan. Magdasal ka before reviewing, before reading a book. Magdasal ka in all your ways, lalong-lalo na sa pag-board exam. Pagdasal mo lang lahat and magkaroon ka ng confidence na itatawid ka niya dito sa journey mo na ito. Sobrang unpredictable guys ng board exam. Kahit na nabasa na natin yung cover-to-cover na book, well, it really helps. Pero hindi talaga natin alam kung anong lalabas sa specific board exam na yon. Kaya sobrang halaga talaga na kinakapitan natin si Lord, lalong-lalo na sa pag-take natin. I really believe na si Lord lang talaga ang may power para i-get through tayo sa season na ito. Isa pa, mas-strengthen yung relationship natin sa Kanya. And sobrang bonus yun. That's it, future RPMs. I hope you guys like this video. I hope na mga tips na shinare ko sa inyo ay magamit nyo rin sa pagre-review nyo. Kayang-kaya nyo pa yun, guys. You still have a lot of time. March, April, May, June, July. Meron pa kayong about 5 months to make the best out of your reviewing. Thank you for watching my video. I hope to see you guys in my other videos. Thank you and God bless!